Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Oy, baka bukas magbakasyon ako. Baka lang naman baka magbakasyon ako. Patuloy kong inaayos kasi yung yung tutuluyan ko sa taas eh. Yung mga kwarto kasi sa taas, punong-puno ng mga gamit, mga box ng laruan, ng mga Kasi nararamdaman ko baka mamaya bumagyo na naman, wala akong matuluyan sa taas. Ginawa ko kasing stock room yung mga yung mga kwarto sa taas. Baka magbakasyon ako bukas. 'Di ba? Anyway, pero tingnan ko baka sige. Nagpapaalam lang ako baka kasi mawala ako bigla bukas. I mean, ibig ko sabihin baka ano ba yung mga pinagsasabi ko? Wag naman sana. Wag naman po sana. Baka hindi ako mag-upload bukas. Anyway, ano bang aanuhin natin? Ito, yung pulseras daw na swerte umalas. Ito ay sa KMJS, no? Ah, panoorin natin mga kababayan ko. Shoutout muna tayo. Sige nga, shoutout nga muna tayo. Kasabihin nyo naman kasi hindi ko kayo naalala eh. Alam ko naman love ko kayo eh. Baka mamaya magalit kayo sa akin. Sino ba naman ako, di ba? Para hindi ko kayo i-shoutout. Sabing gano'n ni si Sir Benz, what if other spirits entities manifest through sleep paralysis since SPs? Exact cause. Sleep paralysis cause is unknown. The scientific basis is debatable. It can be paranormal that place. Pwede rin. Pwede din naman, no? Kasi alam mo, sir, meron ditong specific sa bahay na pag dun ako natutulog, binabangungot ako. Siguro dito sa sofa, pag natutulog ako dito, siguro 80% binabangungot ako. Ngayon kung iisipin ko naman, may kinalaman ba yun sa lugar? Tingin ko wala naman eh. Basta naobserbahan ko yun. Pero kung isip para it doesn't matter naman siguro kung saan ka naka 'di ba? Kung saan ka nakahiga. Yun lang ang tanong ko, yun lang ang mystery na tanong ko sa sleep paralysis. May specific na lugar dito, pag nakahiga ako dito, halimbawa let's say, galing akong trabaho, nahiga ako dyan sa sopa, bigla na lang, yun nga, hindi ako makagalaw. To be fair naman, wala naman ako nakikita. May time talaga na hindi ako makagalaw, na gusto kong gumising, hindi ko kayang gumising. Gising yung diwa ko, pero yung katawan ko, hindi makagalaw. Isa rin yung sa pwede din naman, 'di ba? Pero napag-uusapan kasi sa science yung yung sleep paralysis eh. Ang isa sa theory diyan sa sleep paralysis, actually tama, cause yung unknown, pero kung paano siya nangyayari, alam na kung paano. Yung cause, oo tama ka, hindi alam. Ang ganito daw is sleep paralysis. Sa part daw ng utak natin, may wake at sleep. Hindi pwede magsabay itong dalawan to. Gising ka, di ba? Ito yung wake mo. Pagka matutulog ka, kailangan bubukas itong sleep, magko-close yung wake. Ganon din, pag magigising ka, magko-close yung sleep, bubukas yung wake. Ang sleep paralysis kasi, ito yung wake, habang nagta-transition ka sa patulog, mag-i-stuck ka sa gitna. Yun ang sleep paralysis. Yung cause hindi alam, pero kung paano nangyayari siya, marami hindi lang naman sleep paralysis ang ang hindi alam ang nagiging cause eh. Meron pang ibang tinatamad na ako mag-isip, pero may ibang phenomenon din sa katawan na hindi rin alam ang cause. Pero it doesn't mean na hindi siya paranormal. Pero pwede naman ito. Malay mo pwede din naman. 'Di ba? Pero sometimes kasi yung sleep paralysis, yung nakikita mo doon, hindi talaga totoo yun eh. Kasi bunga yun ng hallucinations kasi stuck ka between wake at sleep eh. 'Di ba? So meaning kung sasabihin mo totoo yung sleep paralysis na yun, yung panaginip, pwede rin magkatotoo yun. Yung naaano sa panaginip. 'Di ba?
Pero malay mo, hindi natin alam, maybe siguro pagdating ng panahon. Kasi naniniwala naman ako yung gap ng paranormal, paliit na ng paliit sa science eh. Medyo madidiskubrihan din natin yan pagdating ng panahon. Salamat, Sir Burns. Sir Joban Gamyaw, hello po. Walking Japan, tara na. Shoutout sa asawa ko na nasa Oman, si Jade. Jade Free, thank you and God bless. Jade Free? Yun ba name ng asawa mo? Sir o ma'am? Sorry, hindi ko po kasi alam si hindi ko kasi nakikita yung mukha nila. Shout out sa aking Mama Nera at Papa Kito from Minglanilla, Cebu. Sabi ni Sir Onjunos TV. Sabi ni Sir Jeffrey de Guzman, sana mabalikan ni Sir Ed yung Karkar Museum kasama ang team mo, Sir mo, para buo. Hayaan mo pagka yumaman ako. Sabi T3 Sen Fury o 10 Sen Fury. Sabi gano'n ni Sir. Did you hear the 3 knocks before the singing? That's demonic. Oo, sabi nila. Basta may kinalaman daw sa 3. Halimbawa yung scratch 3. Demonic daw yon, tas katok 3. Ano pa ba yung sabi daw nila. Sabi ni Zach Bagans, ganun daw eh. That's demonic, tapos nagmimic ng voice ng isang investigator. Sabi daw nila, no? Pag 3 knocks. Sabi nga ni Ma'am Maricar D, hello Sir Bungo, yung sound na i-record ng cam, maaaring yung busina ng jeep na may tone. Pwede, no? Pwede. Tama. At pwede din namang infrasonic sound wave. At maaari ding totoong paranormal kasi sounds like maki-echo at parang nagbo-vocalize yung boses ng babae. Pwede din. Alam mo, nakaka-proud kayo. Nakaka-proud kayo. Most mga viewers ko nagiging skeptic na rin. Very good. Very good mga kababayan ko. Very good. Sabi gano'n ni Sir Tencent Fury. Lolo, I understand they have replica pero yung real doll is raggedy and dull. Yung Conjuring doll as per the movie is what they used to tour. Hindi sir. Ang tinutour nila yung mismong doll. Tingin ko yung on tour talaga yan. Yung sinasabi nilang totoo. But aside from touring for paranormal conventions, they really tour with the actual doll from the Warren Museum. And another real scary doll is Robert Dahl. Yun siguro yung matindi kasi yun yung mukhang sailor, di ba? Itong Robert Dahl. Yung mukhang sailor. Yung sa sir, yung may replica talaga yun. Meron nun sa yung Conjuring House sa Rhode Island nandun din yung hindi yung as per movie. Sir, hindi tayo nagmi-meet sa middle siguro. Tama, papakita ko uli yung kay Mythos Paranormal. Yung tinutukoy kasi na tour na yung kasama yung Annabelle na ito, yung sinasabi, nakalak lang talaga to sa Ed and Lorraine Occult Museum. Maraming to. Ang sabi nila, yung tinutur ay hindi daw yun yung tunay. The supposed real doll is at the Warrens Occult Museum in its box. Diba? Labas dito yung sa movie. Huwag nating isisingit dito yung sa movie. Dahil sa movie, talagang hindi naman talaga yun yung haunted. Alisin natin yung sa movie. Pero dito hinango yun Tinan mo. Nice and safe. This replica... Diba? Ito naman sa Conjuring House ito. May replica doon. Raggedy Andal din. Ito yung niloloko-loko nila. Yes, is at the Conjuring House in Rhode Island. It's not even the same thing at all. It's just a replica. Like anyone can... meron din meron din replica itong itong vlogger na to.
Ang inaakala siguro ni Sir Tencent Fury na yung ang sinasabi kong tinutur na fake, ito. Maybe kasi pinapalitaw nila na tunay yung ito. Hindi talaga totoo to. Pero ang sinasabi kasi dito, sir, sana ba yun? Ito, may replica ito. Yun ang pinupunto ko, 'di ba? Yan, oh. Ito yung tunay, nakalak ito sa Lorraine and Warren Museum. Sa Conjuring House, may replica siya. Pati nga yung lagayan, may replica din eh. Kaya nga ang rumor, hindi yun yung tunay. Masyadong precious yun para ialis sa sa museum. Anyway, rumor naman yun. Pero na-establish natin na may replica talaga yan kahit dito sa Conjuring House. Dito nga sa Conjuring House. It's not even the same thing at all. It's just a replica. Like, diba? Niloloko-loko nga nila yan eh. Pag pinanood mo yan, yung tamo ha. We just wanted to let you know that Ayun o, niloloko-loko nga. Kunyari nga, inaano siya sa likod eh. Ibig sabihin, nagigets mo na ako, sir, o hindi pa? Yung tinutur na na doll, sabi niya ganon, I understand they have a replica pero yung real doll is hindi mo na-understand, sir, sorry. Yung Conjuring doll as per movie is what they use to market na movie for Conjuring franchise, but aside from touring paranormal convention, they really tour the actual. Hindi nga, sir, actual doll daw yun. Siguro sinasabi nila sa tao. Yung sinasabi ko kasi ay conspiracy theory yun na hindi naman talaga yun yung actual doll. Sinasabi siguro nila na from the Warren Museum yun, pero hindi yun. Kasi masyadong risky nga daw yun para ilabas. 'Di ba? And another real scary doll is Robert. Nagkakaintindihan na ba tayo, sir? Hindi ko sinasabi na yung tinutukoy na replica ay yung sa movie. May replica mismo yung totoo. 'Di ba? Baka nga mamaya ang nililibot-libot nila doon yung replica din talaga eh. Hindi yun yung tunay na nasa museum. Pwede nilang palabasin na kunyari yun yung galing sa museum pero hindi talaga yun. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi kung iintindihin mo, naniniwala ka na nakakamatay pala yung doll na yun, bakit idadala mo pa't ilalapit mo pa sa mga tao? 'Di ba? Kaya lang nasasabi na na pwedeng marketing sa Conjuring franchise 'yon. Kasi doon kasi hango yung original na Annabelle. Magkakaroon ng parang hit yung movie kasi pinagbatayan sa totoong pangyayari. Nakasama sa marketing na movie kahit yung Raggedy Ann doll pa yung gamit. Anyway, Sir Rayman Reyes, hello po. Sabing gano'n ni Sir Momong, hopefully hindi rin cold reader si Ed Kalawag. Unang tingin ko sa may voice singing part, baka background music lang or may nagpatunog lang sa kasama nila. Yung background music, kinonfirm naman ng audio expert na nandun daw talaga yon sa environment daw talaga, hindi siya pinatong. Kung sinasabi mong hindi cold reader si Ed Kalawag, hindi ko alam. 'Di ba? Malay mo, oo, malay mo, hindi. Ma'am, may malagay niya, hello. Sir Sian Tomoe. Sir B, parang naka-elevate yung pinapasakan ng lock. Kasi pananaw ko lang, kaya hindi kumayod. Oo, freely siyang gumalaw eh. Kasi if ever man na nakalock yun, tapos kumayod, maririnig din sa video yun eh. Gaganon. Mindset Matters, hello. Ito sir, paano kaya yung pagdilat mo sa pagkatulog, matandang lalaki na nakabarong? Ano pa rin yun? Sleep paralysis pa rin yun. Common lang kasi yung black figure eh.
Idol yung sa pinto, parang may anino sa sewang ng pinto. May tao ata sa likod tapos tinulak lang. Try nyo po tingnan, medyo natakpan kasi ng video mo yan. Tingnan nga natin. Eh di sana nga kumayod yun. Yun dito. Dito sa part na to. Wala naman siguro. Yan, nakikita mo ba yan? Yung anino na yan? Baka bisagra yan. Wala naman. Ang feeling ko dyan kasi gravity eh. Diba? Sabi gano'n ni Solja TV, for me, negative yung singing voices. Sakto sa part kung kailan wala nagsasalita. Hindi kaya, may part na habang nagsasalita, kumanta. Tapos hindi naman hall type yung area and wooden yung sahig, pero reverb pang simbahan ng datingan eh. Hindi kasi ganito, ako medyo kukontrahin ko ito, no? Hindi sa nagiging believer ako. Yung reverb kasi, yung when espiritu ng multo ang pag-uusapan, kasi spiritual ito eh. Granting na spiritual to, hindi mo pwedeng gamitin yung factor ng kapaligiran dun sa boses na naririnig mo. Kasi spiritual yun eh. Wala namang kinalaman yun sa physical world. Naiintindihan ko naman to na wooden daw yung sahig pero parang may echo, may reverb yung boses. Pero pagdating sa spiritual world, walang bearing kasi yun eh. 18 minutes na lang. Kaya ayoko mag-pre-show shoutout eh. Diba? Yun lang. Ika nga sa bala kay Manila. Tanggalin mo, maskara mo. Pero yun lang. Na kung physical yung boses, may intindihan ko to na punahin yung wooden yung sahig. Pero spiritual kasi yun eh. Di umano eh. I think walang bearing to. Dun sa sakto kung kailan wala nagsasalita. Tingnan nga natin yon. May time kasi na nagsasalita sila, nagsalita din eh. Kalwag sa museum, may nakakakilabot na tunog na nai-record ang aming kamera. Pakinggang maigi. Ang bigat ng lugar. Diba? Kahit nagsasalita, tumutunog eh. Siguro yung clearest part lang, nagkaroon ng chance na hindi sila nagsalita sa katumunog. Nakakakilabot na tunog na nai-record ang aming kamera. Pakinggang maigi. Ang bigat ng lugar. Ito mo. Diba? Windows. Kahit nagsasalita, may ano pa rin, may boses pa rin. Wala siyang gap. May intindihan ko na may sinasabi ni Solja. Kasi tinan mo ha. Ito mo. Windows. Tama, nagsasalita sila eh. So, yung sinabi ni Solja dito, na for me negative yung singing voice, sakto sa part kung kailan wala may nagsasalita habang kumanta. Yung siguro ang inisip ni Solja, tatahimik tayo lahat, bigla may kakanta, kadudududa nga naman yun. Pero nung nireplay natin yung video, nagsasalita sila nun eh. Anong nangyari lang, sa editing ng video, in-isolate yung salita nila doon sa pagkanta. Hello, Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Hello po. From Binangonan, Rizal. Maaga gumising yung mga tao dyan, sa Binangonan. Doon sa mga hindi nakagets, bahala kayo. Hello, Pribehio. Shout out po kay Paring Beroy. Paring Beroy, hello po. Domingo Arador, hello. Ma'am Linta Mori. Think Plus. Humpty Dumpty, hello. Pa-shoutout po sa anak si Ishiro. Salamat, Ishiro. Ano na naman to? Japanese na naman to, no? UPS 45, hello. Sir GC719. Si Rayman Reyes sa Quezon City. Si Rayman Reyes. Eva Santos, hello. Karen Dairit. Ma'am Linta Mori. So,
last ko na gagawin to, masyadong masyadong madugo yung shoutout na supposed to be idudugtong ko na dito yun eh. Pero sige, ano muna to. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Ito ay bagong ng KMJS, yung pulseras daw, swerte o malas. So, tingnan natin, mga kababayan ko. Sa Palawan, may nahukay na bracelet na ang halaga 200,000 piso raw. Dito sa Nara, Palawan, may pinangingilagang bahay. Ang mga tumitira raw kasi rito, hindi tumatagal. May bumabanggit na pangalan ko, may naglalakad-lakad sa labas. Naramdaman ko talaga sa bahay na yun, parang may nakatira, parang may taong nakatingin sa mga puno. Isa ring factor dyan, yung pagpasa-pasa ng kwento. For example, isang bahay, walang tumitira dito kasi may nagmumulto. Siyempre, narinig mo yun. Ikaw natitira doon, maririnig mo yon, yung kwento na yon. Pag tumira ka na doon, maaalala mo yung kinikwento nila. Tapos, due to confirmation bias, hahanapin mo ngayon yun, yung kinikwento ng iba. 'Di ba? Kaya pag may kumaluskus dyan, yun na yun. Ganun nagwo-work ang confirmation bias. Ano na yung balay ko? Ang makapagpapatotoo raw sa kwentong ito, ang pamilya ni Grace. Hindi niya tunay na pangalan. Yung ate ko po, nagkasakit. Yung mama ko po, lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Marami tuloy ang Dami pala nagsasabi namatay, na malas ang bahay. Pero para kay Grace, dito siya, swinerte. May napulot kasi siya ritong pulseras. Pero pakiramdam niya, nanggaling ito sa hindi ordinaryong nilalang. Parang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin. Baka nililigawan ka, ate. 'Di ba? Nililigawan ka siguro. Kakakilabot nga lang dito. Anila, ito'y hugis, kabaong. Kahit mukha po siyang kaba. Diyos ko naman, malinaw na confirmation bias ito eh. 'Di ba? Yung hahanapan mo ng meaning, what if na yung alahas na yan nalaglag lang diyan, 'di ba? Nalaglag lang somewhere. Tapos makikita mo kailangan may misteryoso ito eh. Hahanapan mo ng misteryoso. Ay, hugis kabaong. Na kung tutusin, wala namang kwenta kung hugis kabaong yan o hugis burat man yan. I mean, walang significance yun. Diyos ko naman. Ang sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas po, kundi po swerte po yung dala niya po. At nung ipinasuri niya ito, kuminang ang kanyang mga mata. Sinabi po nung pawn shop, totoo raw po siya. Magkano kaya ang halaga? Hindi niya i-expect na may halaga pala yun. Mahiwagang pulseras, may dala ba talagang swerte o malas? May malas yan kung totoo yan. Alam mo kung bakit? Pag nakita, hold upin ka. Dito sa Pilipinas, wala nang kalayaan magsuot ng alahas eh, no? Ang dami kayang alahas na binigay sa akin ng nanay ko. Tsaka yung pantatay ko na singsing. Kaya lang hindi ko masuot-suot dahil alam mo na dito sa Pilipinas, di ba? Di ba? Hindi ka na makapaglakad sa lugar ng palagi ka nangangamba. Tahimik naman daw ang buhay ni Baka nabili lang yan sa Shopee, ah. Sila sa tinutukoy na kakatuwang Kasi nung inano ng diamond tester, hindi naman sumagad eh. Tingnan mo, nung sinuri sa diamond tester, kabaong. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas po, kundi po swerte po yung dala niya po. At nung ipinasuri niya ito, tamo, hindi naman sumagad eh. Di ba sumasagad yan pagka totoong jamond yan, jamond. Hindi siya sumagad eh, oh.
Well, tingnan natin ano, hindi naman ako marunong magbasa nito eh, pero nakakita na ako nito kay Logan Paul eh. Alam ko pag Jamond yan, sumasagad eh. Pero tingnan natin mamaya. Kuminang ang kanyang kawagang pulser. Jamond. White gold yun ano, Naman pagka daw ang ganun. buhay ni Grace nung nangupahan sila sa tinutukoy na kakatuwang bahay taong 2009. May ilog po yun siya sa likod. Tapos po, doon po kami nagakuha ng mga crabs. Hanggang sa nagkanda malas-malas na raw sila. Bakit mo ka? Kanina sarado. Ang kanyang ina na itago natin sa pangalang Marie. Pirming nawawala ng malay. Lagi rin po siyang nahimatay. Baka naman may problema ka sa dugo, nanay. Anemic ka. Parang sinasaniban po siya. Sa bahay na ito rin daw namatay ang kanilang ama. Doon po sa bukid namatay ang asawa ko na kuryente. Hinala Sa bukid pala eh. Hindi naman sa bahay eh. nila may iba ritong nakatira. Yung bunso, Pero kasasabi lang ni Jessica Soho. Sa bahay na ito rin daw namatay ang kanilang ama. doon po sa bukid namatay ang asawa ko na kuryente. Sa bukid pala eh. Ano sa bahay? Na kuryente. Hinala nila may iba ritong nakatira. Yung bunso na yon, sabi niya nakakakita daw po siya ng mga muka. Ako naman po nakakita ko doon ng malaking tao na naghawi ng kurtina. Sa kanilang pagtatanong, natuklasan nila ang di umano madilim na nakaraan ng inuupahan nilang bahay. Palaglagan daw po yun siya ng mga baby. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para sa pamilya ni Grace. Dito na Pero feeling ko nauna nilang narinig yung kwento bago sila makaramdam ng kung ano-ano dyan. Diba? Nauna nila narinig yung... sila lumaki. Hanggang sa minsang naglalaro si Grace sa kanilang bakuran, meron siyang napulot. Nakuha ko na po ito siya nung sa labas lang po ako naglalaro. Isang pulseras. Napapalamutian ito ng mga makikinang na bato na parang mga diamante. Pero ang nagpatindig daw ng kanilang balahibo, ang disenyo nito, hugis at taul. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas. Sumakbo na po ako agad sa ate ko po para po ibigay po sa kanya yung bracelet. Hindi ko naman po yung pinansin kasi nga sabi ko nga, kumbaga parang stainless lang po ang tingin ko sa kanya. Pero iba ang tingin dito ni Grace. Kung nagagandaan lang po talaga ako sa bracelet, parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Hinala kasi ni Grace ang pulseras, hindi niya lang basta napulot, kundi iniregalo raw sa kanya. hinala niya lang yon, di ba? Due to confirmation bias yon. Sa dami ng kababalaghan na di umano na-experience nila, yung random na makapulot ka na wala namang kinalaman doon sa bahay, iuugnay mo na yun doon na niregalo sa akin. Kahit na hindi niya naman sa bahay nakita yung bracelet. Ang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin nito. Confirmation Po bias. sa pinakapanganay po na nakapatid ko po kasi siya po yung pinakamasinop sa aming lahat. Hanggang sa hindi na raw nila matukoy kung saan ito napunta. Samantala, mula raw nung napulot ni Grace ang pulseras, mas lalo raw silang minalas. Hirap na hirap naman po talaga kami financially to the point na nabenta na po namin yung mga kagamitan namin pang bukid. Hindi na rin po talaga namin yung kaya nangyayari. Nag-decide na po kami na lumipat. Sina Marie tumira sa Puerto Princesa City, habang ang panganay sa magkakapatid na itago natin sa pangalang Rose, nagtrabaho sa Dubai nitong Pebrero. Si Rose umuwi ng Palawan. Dinala niya po lahat ng mga gamit niya po. Kasama po yung mga jewelry niya po. Si Grace kinalikot ang gamit ng kanyang ate at nakita niya ang isang pamilyar na alahas. Ang pulseras na napulot niya, mahigit isang dekada na ang nakararaan. Kinuha ko lang po siya bigla. Parang may nagsabi lang po sa anak, kunin ko yung ano na yan, Kinalkal mo. pakalamera ko. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Tapos yung lock niya ganyan lang. Tapos madali lang siya matanggal. Tapos meron din siyang madaming hearts.
Ito po yung mga diamond niya, maliliit lang po siya. Tapos ayan po yung itsura niya. Tapos ang ganda niya po talaga. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Para daw may nagtutulak sa kanya na patignan daw yung bracelet na yun sa pawn shop. Parang sinasabi po na ipacheck ko na. Pinacheck ko po siya sa may pawn shop po. At kuminang daw ang kanyang mga mata sa kanyang nadiskubre. Sinabi po white gold po siya. Malaki po yung value. Sabi ko na nga, white gold. Na-confirm po nila na diamond po to. Magkano naman kaya ang appraisal sa pulseras? Natawa po ako nung nalaman ko po na may value po siya. Pulseras na hugis kabaong daw? Swerte Pero sa sa sanglaan, hindi yata kinakount yung value ng bato, tama? Yung mga batikan sa sangla dyan. Di ba? Hindi yata kinakount yung yung value ng bato eh. ba? Umala, pamilya ni Grace. Minalas di umano mula nung nangupahan sa isang bahay sa bayan ng Nara sa Palawan. Yung ate ko po, nagkasakit. Si mama ko po, lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Lahat ng may kaugnayan sa paupahan, kinalimutan na raw nila nung lumipat sila sa syudad ng Puerto Princesa. Kura ng kanilang bahay noon sa Nara. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Dahil nagipit, sinubukan niyang patignan ito sa sanglaan. Totoo raw po siya. Na-confirm Paulit-ulit eh. Diamond po Hindi pa to. diretsahin eh. Sa pag-asang malaman ang totoong halaga ng pulseras, sinamahan namin sina Grace Akala ko ba napatingnan niya na? sa isang jewelry appraiser. Ipapacheck ko po sana yung bracelet po na to. Di ba na pinacheck niya na daw, tapos ngayon sasamahan pa lang? Ano po yung value po nito? Suritis na lang natin para sigurado. Kailangan po natin sa pag-test po yung black stone na kinukuskus namin dun yung alahas tsaka nitric acid po. Kailangan po natin ng abo para makuha natin kung ilang karat siya. Ang pulseras, Sabi nga, ng KMGS eh. Legit po. Totoo po na 18K white gold. habang ang mga batong nakapalaw Eh ba, malamang totoo na rin yung bato, di ba? rito, mga Titus Diamonds. Kaya si Grace kuminang ang mga mata. Magkano po yung value po nito? Pag lahat-lahat na po, mga 100 to 120 ang value. Binta nyo po ba o itago nyo lang muna? Tago nyo, investment yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga yung mga may pera dyan, huwag kayong bili ng gadget. Kung kating-kati kayo, may mga extra kayong pera, huwag kayong bibili ng gadget, mga damit-damit, di ba? Yung mga it's either alahas yan ang gawin yung bisyo, alahas. Hindi kayo magsisisi. Yung kaysa bumili kayo ng mga iPhone. Yan ang yun talaga. Yung alahas kasi, kahit ilang taon mong suotin yan, hindi naluluma yan, tumataas ang value niyan. Magbumukha ka talagang mayaman. Hindi ka tulad yung, may dala kang iPhone Pro 20. Di ba, may dala kang iPhone ngayon, mukha ka mayaman dahil may iPhone ka. Pero for the next 5 years, mukha ka pa rin ba mayaman doon sa iPhone na dala-dala mo na worth 80,000? Hindi na, di ba? Mura na lang yan, di ba? Kaya kung may extra kayong pera, dyan kayo mahumaling eh. Nakakabili ng alahas. Yan yung pinakaluho nyo dapat. Hindi kayo magsisisi. Ibibenta ko na rin po siguro to this month kasi need na rin po for business. Saka baka rin po kasi mawala po or pag nasangla po, hindi po natin insahan, baka di rin po matubos, sayang lang din po siya. Ang command ng Article 719 ng Civil Code natin is kung may napulot ka, as much as possible, kailangan mong hanapin yung owner. Ngayon, kung hindi mo mahanap yung owner, hindi mo siya kilala or hindi mo siya matrace 10 years na eh. kailangan mong isurrender yun sa local authorities. 6 Ang inang yun. months kung walang mag-claim, doon lang siya pwedeng i-award sa finder. If hindi naman dumaan sa tamang proseso, hindi mo na surrender sa local authorities, kahit gaano po katagal na nasa possession ng nakapulot yung bagay,
pwedeng mag-claim itong si original owner. Nung naman po nakatira kami doon, wala naman Wala na, na-publish nyo na, hahanapin na kayo ng ano dyan, original owner po niyan. kaming narinig na naghanap doon. Napagsabi-sabi ko na rin po sa mga kaibigan ko eh. Hindi, feeling ko, ano, yun yung, ang may-ari niya, yung lumang may-ari ng lupa. Na pumasyal doon, di ba? Then nalaglag yung alahas na yan. Tapos wala po talagang naghahanap doon sa amin. May mga bagay na sa unay mo Teka. Saan na napunta yung, ano, yung kababalaghan doon sa bahay? Wala na kayong pinadalang investigator? Ayos tong content na to, ha? kang sumpa. Pero sa huli, sorpresang biyaya pala. Depende nga siguro kung ano ang pipiliing kwento. Ang paniniwala ng katatakutan o ang pananaw na kahit na inakalang kababalaghan, may matatagpuan palang kinang jackpot! Walang So ano nangyari doon sa kababalaghan? Wala. Parang pampalabok nyo lang. Wala, no? Hindi man lang nag-investigate kung ano yung pinagmulan ng kababalaghan. Ganito yung kwento sa isang bahay, may mga kababalaghan na nangyari doon sa bahay. Then naglaro yung bata sa labas. Wala na sa bahay pati yung pagkamatay ng tatay niya, hindi naman sa bahay namatay doon sa malayo Then may napulot siya bigla na alahas, na doon na nag-focus ang istorya sa alahas. Sino writer kaya nito? Anyway, hindi na na-solve yung mystery ng bahay, no? So, yan lang po muna ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Good night!